Good afternoon everyone and good afternoon ma'am. So this afternoon I will discuss about the Tripoli Agreement in 1976. So noong December 23, 1976, isang napakahalagang kasunduan ang nilagdaan sa Tripoli, Libya sa pamamagitan ng gobyerno ng Pilipinas na pinamunuan ni President Ferdinand Marcos at ng Moro National Liberation Front or tinatawag nilang MNLF na pinangungunahan ni Norm Mishwari. Ang kasunduang ito ay tinatawag na Tripoli Agreement. Hindi lamang Pilipinas at MNLF ang involved dito. May malakas na papel din ang bansang Libya sa ilalim ni Muammar Gaddafi at ang Organization of Islamic Conference. Bilang tagapamagitan, ang permahan na ito ay ginawa upang wakasan ang matagal ng armadong labanan sa Mindanao at para tugunan ang deklarasyon ng mga Muslim na sila ay matagal nang hindi nabibigyan ng pantay na karapatan sa pamahalaan at kultura at relihiyon. Sa ilalim ng Tripoli Agreement, kinilala ng gobyerno na kailangan bigyan ng autonomy ang mga Muslims sa Southern Philippines. Autonomy ang tawag dito dahil hindi sila magiging hiwalay na bansa, ngunit magkakaroon sila ng sariling pamahalaan at sariling sistema ayon sa tradisyon at batas ng Islam, lalo na sa mga lugar na may malaking populasyon ng mga Muslim. Nakasaad sa kasunduan ang mga pagbuo ng isang autonomous region, pagpapatigil ng bakbakan, pag-establish ng Sharia court, o mga reforma sa edukasyon, at pagpaunlad sa ekonomiya at kultura. Pinagkasunduan na ang autonomous region ay bubuuin ng 13 provinces sa Mindanao, Sulu at Palawan. Kabilang dito ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Llano del Norte, Llano del Sur, Maguindanao, and Davao del Sur. On 1977 implementation conflict, pagkatapos mapirmahan ang kasunduan, nagkaproblema sa pagpapatupad sa halip na ang isang autonomous region gaya ng napagkasunduan sa Tripoli. Nagplano si President Marcos na gawing dalawang autonomous region para sa MNLF. Malinaw itong paglabag sa permahang kasunduan, kaya hindi nila tinanggap ang proposal. Dahil dito, bumagsak ang ceasefire at bumalik ang armadong labanan. Ang dating pag-asa ng katahimikan ay nauwi sa panibagong gulo dahil hindi sinunod ang original na agreement. 1978 to 1980, patuloy na tensyon. Sa panahong ito, lalong tumindi ang bakbakan. Pinipilit ng OIC ang Pilipinas na tuparin ang kasunduan, ngunit hindi umusad ang peace talks. Parang napako sa pader ang peace negotiations isinusulong ng mga international organizations ang kapayapaan, ngunit hindi nagkaroon ng konkretong resulta dahil magkaiba ang interpretasyon ng gobyerno at MNLF sa agreement. So, 1986, pagbabago ng pamahalaan.
Pagkatapos mabuwal ang diktadorya ni Marcos sa People Power Revolution, si Corazon Aquino ang naging bagong pangulo. Sa kanyang pag-upo, nagpakita siya ng pagpapahalaga sa usapang pangkapayapaan. Ipinagpatuloy niya ang peace talk hindi lang sa MNLF kundi pati sa ibang level groups. Pinakamakasaysayang gesture niya ang pagpunta sa Hulu at personal na pakikipagkita kay Norm Miswari. Ito ay simbolo ng pagbubukas ng bagong pahina para sa kapayapaan, isang recognition na hindi masusolusyonan ang problema sa Mindanao sa pamamagitan lang ng dahas. At yun lamang po.